if you still can, why not, diba? And when I heard the news that the Miss Grand International lifted the age limit, then pasok pa pala, pwede pa makipagpuksaan. So I decided, well, actually other people call it like comeback. Pero for me kasi, pageant is my home. So I call it like coming back to my home. And I think, why Miss Grand? Because I saw how bongga their production is and how they feature different personalities of their queens. I think this stage is the right stage to come home to. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, inyo pong napanood si Emma Tiglao, itong candidate ng Pampanga para sa Miss Grand Philippines 2025 na maging kinatawan ng kailang probinsya. So ating pag-uusapan dahil ngayon ay top 1 na agad itong si Emma Tiglao dito sa mga pa-hot picks at even yung sa survey natin dito sa ating community. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At agad na nag-top 1 itong si Emma Marie Tiglao doon sa pa-hot pick ng isang kilalang pageant expert na Parade of Beauty. So top 1 kaagad itong si Emma Tiglao at pangalawa itong si Zambales na si Anita Rose Gomez. Pangatlo Bicolandia, 4 Bulacan at number 5 yung Quezon City. And in fairness man mga kapolitika, yung pambato ng Quezon City ay isa sa mga wild card dito sa MGI Philippines, pero hindi natin alam kung kukonsider ba ng MGI Philippines organization na kukoronahan nila ang hindi ganoon katanyag na candidate. Pero I doubt at malakas ng aking kutob na yung kanilang ipapanalo dito sa MGI Philippines ay sikat. Kasi yung tinatawag nila na ito na yung bagong new era of pageantry. Okay? So yun mga kapolitika, at nag number 1 talaga itong si Emma Tiglao dito sa pa-hot pick nila, at doon sa ating pa-survey ay more than 70% ang nagsasabi na gusto nila itong si Emma na maging representative ng ating bansa dito sa Miss Grand Philippines 2025. Ewan ko mga kapolitika kung ano ang inyong maging reaksyon. So pangalawa lamang itong si Anita Rose Gomez na nakuha ng more than 20% doon sa ating pa-survey. So in other words ay malaki ang lamang ni Emma kung ikukumpara dito kay Anita Rose Gomez. Okay, so yun mga kapolitika ang pulso ng publiko. So nakita rin naman natin kasi itong si Emma is isang host dito sa isang station, so nahasa rin yung kanyang comm skill kasi marami ang mga nagsasabi na hindi daw magaling, pero pinanood naman natin mga kapolitika, makukonsiderin natin na full package itong si Emma Tiglao, so hindi malabo rin na baka magugustuhan rin siya ni Nawat. Samantala, speaking of Miss Grand pa rin, ay pupunta itong si CJ Opiasa dito sa Miss Grand India Coronation kasi nga 'di ba yung nag-back out kasi yung unang nag-franchise or bumili ng franchise ng MGI India na si Nikki. So ngayon is napunta at may bumili na taga-India na naman mga kapolitika na ibang tao. So ngayon ay dadalo po itong si CJ Opiasa dito sa sa Miss Grand India. So ito ay in-announce dito sa kanyang social media page. At yan po ang ating abangan sa mga susunod na araw. Okay, so yun mga kapolitika, ating update dito sa mundo ng pageant. At kung kayo po ang tatanungin, number 1 hot pick rin po ba para sa inyo itong candidate ng Pampanga na si Emma Tiglao, at masasabi ba natin na full package siya kung siya ang maging representative ng ating bansa dito sa Miss Grand International 2025 sa Thailand? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.